Okay guys, pagas lang tayo saglit, tas may samahan niya akong puntahan yung sisingilin nating paupahan. Mabilis lang, mapit lang naman yun, mga 2 seconds. Pagas lang ako ng mababa lang pinagas natin, 100 lang. Pagas tayo ulit mamaya pag nakasingil na. Ayos ba yun guys? Siyempre for the vlog, kunyari maraming ginagawa, camera pag may camera kunwari dami kang alam. O diba? For the vlog. For the vloggerish, for the vlogging shit. Nagabi na tayo. Ay nako, usapan natin ng boss Ironman. Nakso, kasali ako dun lang, pangit na daw yung pangit daw yung t-shirt, gawa daw Visoria. Sabi narinig ko lang yun sa isang ewan ko sino yun, pangalan nun. Pangit daw yung t-shirt nyo. Okay, pumayag. Tapos yung patch daw hindi na daw maganda, plastic daw. Grabe. Maganda kung burda yung mga panahon dati kasi burda ngayon yata baka mas mura yung plastic na parang laminated lang yata yun, print as laminate. Pangit dun kasi meron akong ganun may patch ako na malaki tas plastic. Ang unang-una mainit, tas velcro, may naka-velcro kasi yun sa akin may init tsaka hindi siya komportable, matigas. Tulad pag burda parang naman mukhang mayaman, mura lang yata yung laminated parang pinipress lang naman yata yun heat press. Oo, pinapanood ko naman sila Reed tsaka si Alfred Watermax. Okay naman yung boss Ironman. Pero pag nanood naman ako ng iba, sabi pangit daw kasi lubak-lubak daw yung daan. Paglabas pa lang daw may mga cones daw na nakaharang, ganyan-ganyan. Pero diba bakit sila na okay naman sa kanila? Hindi naman sila yung G na G sa event na na yun siguro nasa tao yun kasi kung sila kasi parang safety lang din naman sila ride lang na normal. Yung mga hinintuan pa nga nila dami pero naka-finish pa rin sila parang 9:58 gano'n kasi 24 hours nila 10 o'clock dahil nag-take off sila alas 10:30 din gano'n dapat makarating ka bago mag 10:30 naman ng 24 oras. Ayun, sabi nga nila okay naman, hindi naman okay, syempre may mga pagkukulang din naman Pero para sa akin nasa tao, nasa yun
yung safety mo, huwag mo iasa sa event eh. Kailangan sarili mo pa rin eh. Di ba? Kailangan yun, mapinish mo lang naman. Hindi naman sinabing iturbo mo. Bagay kasi bragging rights yun eh, bragging. Kutya, top 1 pa oh, di ba? O pang 16 hours mo lang natapos, mga ganun. Dati natapos ko ngayon sa akin, ano eh. Pero hindi siya, ano ah, hindi siya Boss Ironman, ano lang yan. Manila Matnog Manila lang, parang 18 hours lang, 18 hours yata ako, mga ganun. Hindi ko na matandaan eh. Yung mga patches ko hindi ko na rin alam kung nasan. Pero yung damit ko na finisher andun pa yata, hindi ko nga lang nagagamit kasi hindi ko naman makakita. Siguro nasa ilalim lang ng mga damit, minsan ko lang magamit. Nasa tao naman yun kung paanong pagra-ride ang gagawin mo, di ba? Kung marubal ka sa pumamaneho, eh overtake ka ng overtake, counterflow ka ng counterflow, eh makakikita mo talaga. Kaya maraming nadisgrasya din. Kailangan sakto lang, di ba? Kailangan sakto lang din yung takbo mo, normal na takbo. Sabihin natin 100, ganon. 100 okay naman na yun eh. Tapos mo na yun. Sa ano, kasi alam ko meron pa silang mga ano eh, madi-disqualified ka pagka sobra ka sa oras. Para sa akin kaya na ng 100 yun. Tapos slow down ka lang ng mga 60. Tapos balik ka ng 100, 60 to 70 ganyan. Pag mga ano na, pag mga ang tawag doon yung barangay-barangay na, baryo-baryo na, slow down ka na 60 ganun. Pero syempre pag maluwag na, di ba, eh, lampas mo, kahit ilampas mo ng 100 yan, wala namang problema eh. Kahit gawin pang 150 o ano eh 200 kilometers per hour eh, walang problema eh, basta maluwag, diretso lang. Mga expressway ganun, pwede atak mo na yun, atlat. Kaya ka nga nag big brake eh, para mabilis eh. Saka mahirap kontrolin ng big brake sa bagalan, kakapangawit. Maintindihan nyo rin yun pag may big brake na yun, oh. Mahirap mag-control. Kunyari ganito lang, angawit. Lalo na kung 1,000cc na motor, 400 medyo maganggaang pa, mga 160 kilos lang yun, o ganun, depende sa klase ng motor. Pero mga 1,000cc nasa ano na yata eh, 230 na yata yun eh, 230 kilograms. Di ba? Bigat nun. Sipin mo yun, 200 kilos, ang bagal mo. Oh, pagod ka pa, puyat ka na, pagod ka pa, tapos may mga twisties pa. So talagang kawawa katawan mo din. Eh dun sa zigzag na pinunta nila, para mga 2 oras puro zigzag o 1 kalahati. Sipin mo yun, puro zigzag, 1 kalahating oras. Sakit sa braso nun, lalo't malaki motor mo. Kailangan medyo pacing mo dun eh, saktuhan lang. Mabagal na mabilis. Paano ba i-explain yun? Nasa gitna lang. Kasi mahirap din mag-overshoot dun, patay ka talaga. Tamang bilis lang. Yung hindi ka mangangawit sa pagliko-liko, yung hindi ka persado, normal ba? Diba? Para sa akin okay lang yan, okay lang yung endurance na yan, basta hindi sasalihan ng mga kamote ng overtake pag ganitong lugar, napakabilis, talagang patay ka talaga. Hindi lang ikaw mamamatay, madadamay mo pa yung mga taong tumatawid, mga lasing, diba? Mas malupit na finisher yung hindi na aksidente. Hutsa, na chill lang. Pagdating sa finish line, oh, panis. Oh, buhay na buhay. Nag-stop over pa sa ano, pansitan, mga ganun. Pero yung mga finisher na sobra sa bilis na kinuha, wala akong believe dun.
Hindi ako believe doon. At alam nyo bakit? Tsamba lang yun. Tsamba lang yun dahil swerte. Hindi pa nila oras eh. Pero di ba? Eh kung matsambahan din sila ng mga tarantadong lasing na nagbumotor sa mga baryo-baryo, alam nyo na. May asong tatawid, alam nyo na. Kaya wala akong believe sa mga ganun. Mga tao tatawid na ano, delicates. So ayun na, guys na. Lapit na tayo dito sa paupahan. So yung sa sisingilin natin eh, post ko muna. Balikan ko na lang kayo mamaya-maya. Kasi baka puntahan nyo to eh, tapos sabihin nyo nangingil din kayo eh. Post ko na lang muna, di ba? Para wala tayong problema. Okay guys, tapos na tayo maningil. So alam nyo na, uwi na tayo. Tsaka magpapagas muna pala. Eh pagas ako kanina, kaya lang 100 lang yun eh. Wala na kaming pira eh, naubos sa panganganak ni Macy's. Umabot ng 150,000. Motor na yun eh. Yun. So kaya rin medyo nawala tayo sa eksena ng pagbablog eh. Ayun nga, nanganak. Eh syempre, alam ko namang kapapanganak ng vlog ka na agad eh. Yung baby, kailangan pa yun ng pagmamahal ng parents. Kailangan i-guide mo sila kung paano maglakad eh. Hindi niya pa kayang mag-isa ang aking mahal, kailangan ng assistance ko. Eh hindi tayo makagala, hindi tayo makamotor. So tsaka nagkaroon siya ng, yung baby kasi nagkaroon din ng sakit. Nagkaroon siya ng, paglabas ng baby nilalagnat si mama niya, kaya ano, nahawa siya. So kailangan pang i-observe. 1 week siya sa nursery, sa hospital. Pero hindi naman wala naman sa ano yung ang tawag doon, yung ICU ba yun? Wala naman siyang ganun, o incubator. Normal naman. Yun lang, nagkaroon lang ng sakit, kailangan lang ma-treat agad para hindi na, di ba? Syempre, pag hirap naman pag inuwi mo may sakit. Hindi naman nila papakawalan yun, baka may mangyari sa baby. Kaya kaysa naman magka problema doon na lang muna siya. Yan, dami pang tinurok-turukan siya ng mga antibiotics, kalit-lit. Awang-awa rin ako eh. Siyempre, di ba? Kulay black na yung mga pinaglalagyan ng swero. Tapos yun, after 1 week, nakuha na namin. Then, hindi pa tapos yung gamutan niya, so binabalik-balik namin. Ano na lang naman yon, parang yung 1 week okay na. So tinutuloy lang yung mga antibiotic na tinuturok. So dinadala namin siya dun, binabalik namin every day and every night kasi 2 times yun. So di ba hirap? Alam ko na, may vlog ko pa yun, no? Kawawa naman ng baby. Vlog mo, pinagkakitaan mo na, pero hindi naman ako kumikita. Ayun, yun lang, share ko lang. At yun ang nangyari sa aking pagkawala dito sa social media. Ang pagsilang ng susunod na presidente ng Pilipinas, diba? Baby boy. Sabi ko nga sana noon babae, kasi gusto ko babae talaga binigay boy. After 6 months nakita sa ultrasound, merong may big black rooster. Wala na, tanggapin na natin. Tsaka kahit ano naman ibigay, di ba? Pero kung makakapili, babae sana. Hindi na nakapili, binigay na lalaki, okay lang, no problem. Pogi naman siyempre kamukha ko yun, pogi yun. Ano pa hihilingin mo? Ano pang hihilingin mo, di ba? Tayo dito. Ang gusto ko muna magpagas dyan. Pagas na lang muna tayo, tapos uwi na tayo. Tama. Dito na tayo magpagas. Pasok tayo dito sa tricycle din. Singitan natin. O diba? Nakasingit tayo.
Okay, pagas muna. Tayo kasi walang Pagas tayo ng 500 para matagal-tagal na gera na naman. Ay pamubuksan eh. Kung na nga nalilinis yung motor ko kasi yun nga, hindi naman nagagamit. Ang gagawin, di ba? Hindi nagagamit kaya walang linis. Meron ba dito sa inyo na ano, kahit di ginagamit nililinis? Napakasipag nyo naman. Sana all kayo, sana ako rin, no? Ako kasi pag gagamitin walang lilinisin eh, dahil sayang din tubig, no? 2, 3, 4, 5. Oh my god, I am a millionaire. Grabe, pinultang ko ni Manong, oh. Ilan ba ang litro ang ano nito? Pinultang ko niya, no? O may tira pa, kaya ano, naantok ako. Pag uwi ko, matutulog ako. Ay, magda-download muna ako ng laro. Ano kaya magandang laro? Solitaire. Solitaire. Ngayon lang nagbirang pa ng barya si Aoya. Si Koya. Koya naman, mag-platinum tayo. Ay, nagpagas nga pala ako kanina. Unleaded, ano? Ako, pag pinaghalo ko to, 95 plus 91, 186 na. Hindi ba yun? 186. Kuya, premium unleaded, ano, 500. Yeah, 500. Mauna pa si kuya eh, no? Yun na pa ako dito eh. Ang bango. Ang bango. Nainip. Seven liters. Pakaunti. Yun. 7 liters of happiness na to. Saan makakarating ang 7 liters mo? Tara, tara. Mag Marcos Highway tayo. Salubungin natin ang traffic. Aray ko. Wait. Pabilis na ako, paturbo na ako guys, eh, no? Wala naman pedestrian dun eh. Wala naman linya dun eh. Tatawid-tawid eh. Mali yun. Anyways, uwi na ako. Mahal pala nung gas na yan, ano? 70 plus. 1 litro 70. Ano to? Utang gasolina yun. Tinanggal na nila yung bike lane dito. May bike ano pa rin marks, pero wala na siyang bike lane na lane. Hindi na masyado mahigpit kasi sikip eh. Hindi siya ano eh, hindi siya bagay sa masikip na daan ang bike lane. Baga eh, bike at your own risk na lang muna dito sa mga ganitong maliliit na kalsada. Wala eh, hindi inaayos eh. Dapat nilagyan nila lang ano eh, no? Underground, pang bike lang. Ang yaman yarn. Pwede ba yarn?
Yun o, traffic oh. Anong araw ba ngayon? Drive-thru kaya ako, no? Pero lulusot lang ako sa drive-thru. Pwede ba yun? Di ba nakakaya yun? Ganda no, ang ganda sa Pilipinas no. Ito mo highway, may nagtitinda dito. Eh kung huminto kaya ako dito at bumili ako ng fishball, parang masarap. Uy, sarap ng hotdog. Sarap ng hotdog ni kuya, mamula-mula. Grabe yun ah. I like it. I like the hotdog. Gusto ko yung hotdog mo kuya ah. Sabi ko sa'yo. Tsaka yung squid balls mo, feel na feel ko yan. Ayo, unahan natin sila. Bawal ba dito mag ano? Shortcut? Pwede. Okay naman, ipadaanin nyo na ako. Full tank eh. Isang guhit pa pala, hindi pala full tank. Ayun oh. Alala ko yung tatrabaho pa ako sa Novaliches eh. Traffic palagi eh. Ang motor ko nun eh, underboner. Underboner, matigas. Boner talaga eh. Itong ganito yun eh. Pero hindi masyadong matindi traffic nun. Kasi panahon ni Kopong-Kopong, mga 300 years ago yun eh. Wala pa masyadong traffic. Pero ano na, ramdam mo na ng konti na papunta na sa traffic. Ganun. Eh, ang uwi din namin, syempre, office hours din, hanggang alas 5. Oh, hindi kasabay mo sila. Rush hour. Rush hour kang papasok. Rush hour kang uuwi. Magpapahinga ka ng konti. Matutulog ka na. Pero hindi ako natutulog agad kasi excited pa ako nung mag-counter strike eh. Sama yung mga tropa. Tapos kinabukasan, pasok na naman. Kaya bumili ako ng motor nun eh. Underboner talaga eh. 125cc agad. Putang ina. Unang motor ko nun 125 na agad. Wala nang pa intro pa na 100 muna. Wala na, 125 agad. Kaya naman eh. Parang bike. Hindi pa masyado may pitang huli-huli nun eh. Dati pwede pa lumabas na walang helmet. Tangin, tanda ko na nun ah. Hindi naman. Pwede ka nang lumabas nun nang walang helmet na hindi masyadong, ano mo yun, sitahin. Pero mas maganda may helmet. Yun yung pauso na yung panahon na yun, yung pauso na yung ano, hulihan ng mga helmet, mga checkpoint kasi dumadami na yung motor. It was year 2003. Yeah, mga okay ba yan? Sarap pa magmotor noon. Kami ng Marilaki nun, walang kamote. Normal ride. Mga underboners. Underboner team. Wala pa mga ano nun eh. Mga kamote talaga eh. Talaga maluwag pa. Kaya lang bagal no. Ang bagal nung ano. Ang bagal nung ride namin nun kasi 100 lang maximum mo. Hindi naman, malampas naman ang yung 125 nun, napatakbo ko ng ano eh 120 kaso natatakot na ako. 120, 115 ganun. Pakatakot. Nanginginig yung brrrr, mga ganun eh. Ramdam mo yung gigil mo. Pinang-inang makina sa sabog. Honda 125cc agad. Tinesting ko lang siyang mahaba, mga 115, tapos binitawa ko na, takot ako. Di pa uso yung mga gear nun, putang ina, gear. Pantalon lang, tas jacket na pang ulan. Mga jacket ng panahon ng hapon. Hindi pa uso yung mga ganyan, yung mga mga sabli. Wala pa niyan. Parang ganyan lang, pang ano, pang alis. Ganyan yung jacket ko nun eh. Tas kulay black. Yun ang mga jacket. Ito, yung mga ganyan nun, ganyan ni kuya. Ganyan jacket ko nun eh. Jacket ng ano, magmumoling. Pang mall. Yun o, ganun o. Tapos, ayun. So, malapit na ako sa bahay namin. Siguro patayin na natin tong internet. Patayin na natin tong recording na to. Total, papasok na ako dito sa may Baliwag. Tapos alam niyo na, malapit na yun sa bahay. Kaya
tigil na ako sa pag-record. Maraming salamat sa pagsama. Alam ko mabilis lang tong vlog na to. Update lang. Sana makapag-update pa tayo ng palagian sa mga nangyayari sa ating buhay. Lang, keep safe sa lahat. Maraming salamat sa pagsama. O, tama to. Diba, sintakan lang yan eh. Ako nasintak ako eh, kaya minto ako. Namatayin pa nga ako eh. O, sige na guys. Ito ang inyong lingkod, 017. Nawala nga pala yung intro natin, no? Nagawa na lang ako ng bago. Kasi nag-reformat ako eh. Ang galing ko eh. Nakasave pala sa C. Bobo. Wala tuloy yung pinaghirapan ko. Limang araw kong ginawa yun. Yung mga ganun-ganun sa Premiere. So, okay. Gawa na lang ako ng panibagong intro. Guys, maraming salamat sa panonood. At ito ang inyong lingkod. Magkakaroon ng anak na presidente balang araw. Bye-bye. Yeah.